Natapos na po ang kampanya ni Pinoy pool legend Django Bustamante sa Philippines Open. Natalo siya sa kapwa Pinoy na si Harry Vergara 10 rocks to 8 sa round of 32. Bago ito'y ginulat ni Bustamante ang world number 1 na si Fedor Gorska. Tila dinaig ng 61 anyos na pool icon ang Father Time. Matapos ang 10-9 win kontra kay Gorsta. Nangyari yan matapos nga pong sumablay ang tira ni Gorsta sa pinakahuling bola sa pinakahuling rack ng race to 10 match. Samantala matapos malaglag sa singles tournament, bumabawi sa doubles game ng Gwangju Open si Pinay tennis star Alex Ayala. Nakapasok po sa quarterfinal si Alex at ang partner na si Nadia Kichenok. Matapos talunin sina Tang Xianjui ng China at Emily Appleton ng United Kingdom. Final score 6-4 at 6-2. Ito ang unang doubles game ni Alex mula noong Wimbledon last July. Natalo po si Ayala sa Amerikanong si Claire Liu sa round of 32 ng singles tournament. Ilang araw na po ang nakalilipas. Nakuha po naman sa wakas ng Cherry Tigo Crossovers ang kanilang unang panalo sa PVL Reinforced Conference. Nilampaso po nila ang Galleries Tower High Risers 25-9, 25-16 and 25-23. Patuloy po namang naghihirap ang Galleries na wala pa hong panalo sa 4 na laro. Nakaiwas po sa reverse sweep ang Petrogas Angels matapos nga po mapataob ang Akari Chargers sa loob ng 5 sets. Gumawa ng 22 puntos si Angels import Lindsay van der Huayda. Wala pa rin pong talo ang Zeus Coffee Who naman sa PVL Reinforced Conference. Pinabaksak nila ang defending champions na Creamline Cool Smasher sa loob ng 4 na sets. Binitbit ni Import and De Beer ang naturang koponan matapos ang 37 na puntos. Nakabalik naman po sa bansa ang unang gold medalist ng bansa na si 3rd Asian Youth Games sa naginanap sa Bahrain. Inuwi nga ni Kram Iram Carpio ang ginto matapos manaig sa Panchak Silat 51-55 kg female class. Tinalo po niya ang pambato ng Indonesia na si Kiwen Dwi Tata sa finals. Bahagi si Carpio ng 141 Strong Team Pilipinas na lumalaban po sa Asian Youth Games. Gaganapin naman yan on October 31. Samantala po iniangat po sa indefinite ban at multang 100,000 piso ang parusa kay dating PBA star Arwin Santos. Nga po'y matapos ng unsportsmanlike foul na ginawa nito kay Tonton Bringas sa laro ng Basilan at General Santos sa Maharlika Pilipinas Basketball League. Sinapak ni Santos si Bringas habang nag-aagawan ng posisyon sa ilalim dahilan para ito'y ma-ospital. Sa isang pahayag, giniit po ng Team Basilan na dapat po i-review ang parusa. Ayon sa koponan, ilang unsportsmanlike actions din po ang natanggap ni Santos kay Bringas bago ang insidente na hindi ho naman daw pinansin ng mga referee. Kaya dapat din daw tignan ng liga ang naging asal ni Bringas at ng mga referee. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.